Ito ang ating pagpapatuloy sa demokratikong pagtalakay sa demokrasya. Sa realidad ng ating lipunan. Ang demokrasya na walang malinaw, libre, at madaling access na mekanismo para sa ordinaryong mamamayan ay nananatiling teorya lamang ito sa papel. Masyadong legalistiko at magastos ang kasalukuyang sistema. Kung walang pundo o kapit sa itaas ang isang ordinaryong tao, ang kanyang boses ay madalas na nawawalan ng saysay. Tama ang isipin na ang kalayaan sa pagpapahayag or freedom of expression, kung walang formula o formal na institusyonal na nagpuproseso para maging positibong aksyon, ay nauwi lang ito sa matinding puot, pagkamuhi, bangayan sa social media, polarisasyon, Ang demokrasya ay isang kasangkapan. Dapat nating maunawaan. Ito ay operational tool ng isang demokratikong republika. At kung walang nakalatag na malinaw na user's manual, o sistema ng operasyon para sa lahat, ang mga may kapangyarihan at may salapi lamang ang makikinabang dito. Upang pagbayuhin natin ang pagninilay sa usaping ito, narito ang ating evaluation sa mga mas estratehiko, lohikal at institusyonal na ating mga konsepto tungkol sa demokrasya at kalayaan ng pagpapahayag. Mari nating tawagin ang pamamaraang ito ng paghandle ng gobyerno, paano ipapasok, saan ang landingan ng sentimento, mungkahi, at pagpuna ng mamamayan, na hindi dapat sa plaza. At tinutukoy natin dito, dapat mayroong portal na dadaanan ang sentimento, ideya ng tao. Itong isang institusyonal na daan. Sa modernong paggugobyerno, hindi na natin dapat pinapractice or napapanahon na upang iwaksi na natin, iwanan ang mga hinaing ng tao ay doon dinadala sa mga aprobadong lugar ng local government, sa plaza o anumang mga liwasan, at doon nagsisisigaw ang tao ng kanyang hinaing sa gobyerno. Matapos ang kanyang mahabang panahon, mahabang oras na pagsisigaw ng kanyang hinaing, ng mga mungkahi, ang tanong, anong nangyari? Di ba wala? Nauwi lang sa walang kabuluhan. Ngunit, kung mayroong tamang portal, sabi ko nga, landingan, lunsaran ng idea ng mamamayan, ay may magiging makabuluhan at mararamdaman ng mamamayan ang kanyang tunay na kalayaan at karapatan sa demokratikong republika. Mari natin itong tawaging Democratic Feedback and Action Commission or DFAC. Formal at direktang nagpapakita ng layunin, feedback at kaukulang aksyon. Kaya naman, sentro ng katuwiran at ugnayang mamamayan, ISKUM. Mas madaling maintindihan sa antas ng barangay, nagbibigay din sa katuwiran, logic, reason, at ugnayan. O kaya naman, pwede natin tawagin Institutional Feedback and Citizens Response Network, IFCRN. Unais natin ang tunog estratehiko at administratibo na nakapokus sa two-way network mula sa barangay hanggang nasyonal. O kaya naman, pwede na natin tawagin ugnayan ng mamamayan sa pamamahala. Acronym, UMPISA. Isang acronym na madaling matandaan na nagpapahiwatig ng bagong simula sa ugnayan ng tao at gobyerno
So narito ang ating evaluation at pagpapalawak sa operational framework ng konseptong ito, no? Ang ating minumungkahing two-way system of communication and action ay isang konkretong solusyon ito sa feedback loop crisis ng ating gobyerno. Upang hindi ito maging panibagong pasanin sa burokrasya at upang matiyak na ito ay magaan, libre at malaya, maaari nating istruktura ang takbo ng proseso gamit ang purong mataas na antas na pag-iisip at teknolohiya, ang ating Phase 8 framework, no? Mula sa ibaba pataas. Halimbawa, sa barangay level, ito ang intake or triads, ano? And first line resolution. Pag hindi na resolba, itaas sa municipal level, then gagamitan ng technical evaluations in budgeting kung kailangan doon ay handle, doon na resolbahin sa municipal level. Ngunit kung kailangan itaas, dalhin sa provincial level or regional level for oversight in resource allocation. Kung hindi pa rin na-resolve at nailangan ng mas malaking issue, dalhin ito sa national level. Para saan? Policy and legislative integration. Dapat ganun. So sa antas ng barangay, dito magsisimula ang lahat. Kahit isang tao lang ang may hinaing umungkahi, dapat may digital or physical na voice ng pinatawan ng katuwiran doon sa barangay. Doon niya ipapasok. Ang antas ng munisipyo o lungsod, dito ang technical evaluation. Kung ang puna ay nangailangan ng mas malawak na pundo o technical na solusyon, itataas ito nang may automatiko sa loob ng itinakdang panahon, no? Sa antas ng probinsya at nasyonal, ito ang strategic alignment. Dito pinoproseso ang mga mungkahing may kinalaman sa pambansang pulisiya o malawakang reforma, no? Dito papasok ang ating two-way matrix na proseso na pinopropose. Upang matiyak ang pananagutan, ang bawat puna o mungkahi ay dapat dumaan sa tatlong malinaw na yugto na may kasamang automated tracking system para alam ng mamamayan kung ang kanilang isinumite, kung anong nangyari. Sa bawat yugto, dapat ay mayroong feedback sa mamamayan. Una, sa yugto ng pagtanggap, pagtanggap ng ideya. Anong gagawin dyan? Tanggapin ang puna, umungkahi ng walang bayad, uriin kung ito ay puna sa pamamahala o makabagong mungkahi. Ano naman ang karapatang dapat malaman ng mamamayan sa yugtong ito? Karapatan niyang makatanggap ng unique tracking number at opisyal na acknowledgement sa SMS o sa papel na formal lang nakatanggap ang kanyang boses o suwestyon, Ang evaluation at pagpapasya, evaluations and feedback. Susuriin ang lupon, ang lohika at pagiging practical ng isinumiti, Gagawa ng evaluation report sa loob ng 7 araw hanggang 15 araw. Malalaman ng mamamayan ang hatol, kung aprobado para sa aksyon, kung itataas sa pambansang antas o kung nangailangan pa ng dagdag na detalye, Sa ikatatlong yugto, dito yung pagpapahayag ng aksyon, yung disclosure. So anong gagawin diyan ng tumanggap? Nahin siya ng gobyerno. Ipapatupad ang aprobadong solusyon o ipapadala ang mungkahi sa kaukulang ahensya, maglalabas ng pampublikong ulat sa dashboard ng mga natanggap at naaksyonan na puna. So anong dapat malaman dito ng mamamayan? Makita niya ang bunga ng kanyang boses. Kung ito ay magandang mungkahi, bibigyan ang mamamayan ng opisyal na pagkilala, institutional recognition. Nakakaramdam ang mamamayan ng kanyang pagiging bahagi ng paggugobyerno. Yung reklamo niya hindi lang doon naghahamahantong sa plaza. Nagkakaroon ng kabuluhan.
So bakit napapanahon at tamang-tama ang ganitong kaisipan o mga mungkahi? Una, pinuputol nito ang patronage politics. Sa kasalukuyan, kailangan mong lumapit sa isang politiko para maiparating ang isang hinaing. Sa sistemang ito, ang institusyon ang lalapitan mo, hindi ang tao. Nababawasan na ang kulto ng utang na loob. No? Pangalawa, ginagawang produkto ang galit. Produktibo ang galit. Sa halip na mag-aklas o magreklamo sa lansangan, sa social media na walang patutunguhan, may formal na labasan ng sentimento na may kasiguruhang may nakikinig, sumusuri sa paraang lohikal. Dito rin pumapasok ang Strategic Communication Hub. Nagkakaroon ng Strategic Communication Hub, ang lunsaran ng ideya ng masa. Ito magiging pinakapuso ng komunikasyon ng gobyerno. Hindi na bulag ang mga pinuno sa tunay na pulso ng bayan, at ang bayan naman ay makikita ang tunay na ginagawa ng gobyerno. Pag-ibayuhan pa natin, gamitin natin ang paraan ng pagsasama ng teknolohiya at ng artificial intelligence upang hindi ito maging pugad ng korupsyon o tamarin ang mga tauhan ng gobyerno sa pag-evaluate. Maaari nating ipasok ang isang konsepto ng artificial intelligence assisted governance. Una, ang AI ang magsisilbing unang tagasuri, triads, no? Upang i-summarize ang mga mungkahi ng tao at i-classify kung ito ba ay lokal, pang-infrastruktura, pang-edukasyon, administratibo, pangkalusugan, etc. Magkakaroon ng isang pampublikong digital dashboard kung saan makikita ng buong komunidad kung ilang mungkahi ang pumasok sa kanilang barangay, ilan ang naksyonan, at ano ang mga status nito. Ito ang tunay na transparency, mga kababayan. Ang demokrasya ay hindi simpleng pagboto lang tuwing 3 taon sa eleksyon. Ito ay ang araw-araw na interaksyon ng mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang minumungkahi nating sistema ang magbibigay ng gulong at makina sa sasakyan ng demokrasya na matagal nang nakatirik sa tabi ng daan. Ganon ang kalagayan, mga kababayan. So ano ang analysis nyo? Napapanahon na ba upang ang bawat lokal na pamahalaan hanggang sa national level ay i-adapt ang konseptong ito ng ating framework? Once again, hanggang sa muli, abangan niyo pa po ang ating mga susunod na pagtalakay para sa kagalingang panglipunan para sa sambayan ng Pilipino. The power of the brain be with you always.